Sa darating na laban ng Golden State Warriors at Phoenix Suns ngayong Biyernes, inaasahan ang isang mataas ang enerhiya at emosyon na laro dahil parehong koponan ay naghahangad ng mahalagang panalo sa Western Conference kung saan magsasalpukan ang mabilis na opensa ng Warriors at ang pisikal at disiplinadong estilo ng Suns. Para sa Golden State Warriors, ang sentro ng lahat ay si Stephen Curry na inaasahang magiging pangunahing sandata sa opensa gamit ang kanyang walang kapantay na 3-point shooting, off-ball movement at kakayahang baguhin ang takbo ng laro sa loob lamang ng ilang sunod-sunod na tira, lalo na kapag nabibigyan siya ng espasyo ng depensa ng Suns. Kasama ni Curry, malaking papel ang gagampanan ni Jimmy Butler na kilala sa kanyang all-around game, pisikal na depensa at kakayahang umatake sa mid-range at sa loob, kaya't aasahan siyang maging stabilizer ng Warriors lalo na sa mga sandaling bumabagal ang opensa at kailangan ng matibay na desisyon sa magkabilang dulo ng court. Sa injury report ng Warriors, may ilang role players na limitado o posibleng hindi makalaro na maaaring magresulta sa mas mabibigat na minuto para sa kanilang starters at mas malaking responsibilidad para sa mga batang manlalaro at bench contributors upang punan ang kakulangan sa rotation. Sa panig naman ng Phoenix Suns, ang pinakamalaking pangalan na dapat bantayan ay si Devin Booker na kung siya ay malusog at handang maglaro ay inaasahang magiging pangunahing scorer ng Suns sa pamamagitan ng kanyang deadly pull-up jumpers, isolation scoring at kakayahang gumawa ng puntos kahit mahigpit ang depensa. Kasama ni Booker, si Dillon Brooks ang magiging susi sa defensive identity ng Suns dahil sa kanyang agresibo at pisikal na depensa lalo na sa perimeter kung saan malamang ay siya ang magbibigay ng pressure kay Curry o Butler upang subukang sirain ang ritmo ng opensa ng Warriors. Ayon sa injury report ng Suns, may ilang players na questionable o galing sa minor injuries, kabilang ang status ni Booker na patuloy na binabantayan kaya't posibleng makita ang adjustment sa minutes at rotations depende sa kondisyon ng mga pangunahing manlalaro bago magsimula ang laban. Isa sa mga pinaka-exciting na aspeto ng laro ay ang labanan ng estilo dahil ang Warriors ay patuloy na maghahanap ng open threes at mabilis na ball movement habang ang Suns naman ay mas tutok sa half-court execution, pisikal na depensa at pagkontrol ng tempo upang hindi makatakbo ang kalaban. Kapag uminit si Curry mula sa labas, mapipilitan ang Suns na mag-double team o mag-switch ng mas agresibo na maaaring magbukas ng pagkakataon para sa Warriors role players na makakuha ng open shots at magbigay ng momentum-changing plays. Sa kabilang banda, kung magawang pabagalin ng Suns ang laro at pilitin ang Warriors sa turnovers, maaaring makakuha ng transition opportunities sina Booker at Brooks na magbibigay ng mabilis na puntos at emosyonal na sigla sa kanilang koponan. Habang papasok ang ikalawang kalahati ng laro, inaasahang mas titindi ang depensa at magiging mas maingat ang bawat possession kung saan bawat rebound, loose ball at defensive stop ay magkakaroon ng malaking epekto sa direksyon ng laban. Sa huling mga minuto ng laro, ang pinakamalaking tanong ay kung sino ang mas magiging kalmado sa ilalim ng pressure, kung ang karanasan at shooting ng Warriors ang mananaig o kung ang pisikal na depensa at determinasyon ng Suns ang magbibigay sa kanila ng bentahe sa crunch time. Sa kabuuan, ang laban ng Warriors at Suns ay inaasahang magiging isang kumpletong basketball showcase na puno ng star power, intense na depensa, strategic adjustments at mga highlight plays mula kina Curry, Butler, Booker at Brooks, dahilan kung bakit ito ay isang larong sulit panoorin mula umpisa hanggang huling buzzer. Sa darating na laban ng Golden State Warriors at Phoenix Suns ngayong Sabado, inaasahan rin ang isang masinsin at taktikal na laro kung saan hindi lamang ang mga superstar ang magtatakda ng resulta, kundi pati na rin ang mga role players na madalas tahimik pero may malaking epekto sa bawat possession. Para sa Golden State Warriors, mahalagang bantayan si DeAnthony Melton na kilala sa kanyang enerhiya sa depensa, kakayahang mag-pressure sa ball handlers at abilidad na gumawa ng momentum plays tulad ng steals at fast break finishes na maaaring magpabago ng takbo ng laro kahit hindi siya ang pangunahing scorer. Kasabay ni Melton, si Buddy Hield ay inaasahang magiging isa sa pinakaimportanteng sandata ng Warriors sa labas dahil sa kanyang elite 3-point shooting na kayang magbukas ng opensa, magbigay ng spacing kay Stephen Curry at parusahan ang kahit kaunting defensive lapse ng Suns. Isa pang mahalagang pangalan sa panig ng Warriors ay si Brandin Podziemski na patuloy na nagpapakita ng mataas na basketball IQ, hustling plays at kakayahang mag-contribute sa iba't ibang aspeto ng laro tulad ng rebounding, playmaking at timely scoring
na hindi palaging nakikita sa stat sheet. Hindi rin dapat maliitin si Quinten Post, isang batang big man na maaaring magbigay ng mahalagang minuto sa loob, lalo na sa rebounding at interior defense, at kung makakapag-set siya ng solid screens at makakakuha ng second chance points, malaki ang maitutulong niya sa sistema ng Warriors. Sa kabuuan, ang papel ng Warriors role players ay magiging kritikal dahil kapag nagiging consistent ang kanilang kontribusyon, mas nagiging delikado ang opensa ng koponan at mas mahirap bantayan ang kanilang ball movement at spacing. Sa panig naman ng Phoenix Suns, bagamat madalas napupunta ang spotlight sa kanilang mga pangunahing scorers, ang tunay na susi sa panalo ay maaaring manggaling sa kanilang mga role players na kayang mag-step up kapag kinakailangan. Isa sa mga dapat bantayan ay si Mark Williams, na inaasahang magbibigay ng presensya sa loob sa pamamagitan ng rebounding, rim protection, at efficient scoring malapit sa basket. At kung magagawa niyang kontrolin ang paint, maaari niyang limitahan ang second chance opportunities ng Warriors. Bukod kay Williams, mahalaga rin ang kontribusyon ng iba pang role players ng Suns na nagbibigay ng shooting, depensa at energy sa second unit, lalo na sa mga sandaling nagpapahinga ang kanilang starters at kailangang mapanatili ang intensity ng laro. Ang kakayahan ng Suns role players na tumama sa open shots, mag-rotate ng maayos sa depensa at umiwas sa turnovers ay magiging malaking factor kung mananatiling dikit ang laban o kung may koponang makakabuo ng run. Isa sa pinaka-exciting na aspeto ng larong ito ay ang labanan ng bench units dahil dito madalas nagkakaroon ng momentum swings na maaaring magdikta ng direksyon ng laro bago pa man pumasok ang crunch time. Kung magawang dominahin ng Warriors ang laro sa pamamagitan ng kanilang shooters at high-energy guards, maaaring mapilitan ang Suns na mag-adjust ng rotations at magbigay ng mas mabibigat na minuto sa kanilang starters. Sa kabilang banda, kung magiging disiplinado at agresibo ang Suns role players, lalo na sa depensa at rebounding, maaari nilang pabagalin ang opensa ng Warriors at gawing mas pisikal ang laban. Habang papasok ang ikalawang kalahati ng laro, mas lalong lalabas ang kahalagahan ng mga role players dahil ang kanilang consistency, effort, at decision-making ang madalas nagiging kaibahan sa pagitan ng panalo at pagkatalo sa huling bahagi ng laban. Ang mga simpleng bagay tulad ng tamang close-out, extra pass, offensive rebound, at hustling plays ay maaaring maging deciding factor. At dito inaasahang magpapakita ng maturity at kumpiyansa ang mga role players ng magkabilang koponan. Sa kabuuan, ang laban ng Golden State Warriors at Phoenix Suns ngayong Sabado ay hindi lamang kwento ng mga stars kundi isang laban ng lalim ng roster, disiplina at kontribusyon ng mga role players tulad nina Melton, Hield, Podziemski, Post para sa Warriors na pwedeng mag-step up sa laro, habang sa kabila para sa Suns ay inaasahang magiging malaking bagay sina Grayson Allen at Mark Williams at iba pang supporting cast na maaaring tahimik ngunit tiyak na may malaking papel sa magiging resulta ng laro. Sino kaya sa dalawang team ang makaka-bounce back? Ano sa tingin nyo sa paparating na laban na ito mga kaibigan? Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go.